May bagong panghaharas na naman mga kapatid ang mga barko ng China no sa mga barko ng Pilipinas. So ayon dito sa balita mga kapatid mula sa GMA, bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Mga barko ng Pilipinas na magsasaliksik sa hilaga ng Baho de Masinloc o yung Scarborough mga kapatid. Hinabol daw. Ako po. Biruin mo kung gaano kalapit to mga tol kung titignan mo Kung titignan mo sa mapa natin kung gaano kalapit yung Baho de Masinloc, no? Dito sa atin sa Pilipinas, sobrang lapit lang talaga, mga kapatid. Pero grabe talaga 'di ba? Ito yung pinapayagan ng mga pro-China. Ito yung pinapayagan ng ilang mga Pilipino na handang ibenta ang Pilipinas mga tol. Kasi wala silang react dito 'Di ba? Yung mga politiko, mga kapatid na no comment pagdating sa mga ganitong usapin, hindi natin alam kung mapagkakatiwalaan pa sila mga tol Pero eto panoorin natin to mula sa GMA. Bago natin to simulan mga tol, ay sana huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell at pakilike na rin po ng ating reaction video para mas marami pang mga Pilipino ang magising sa katotohanan. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Panibagong pangaharas ng China, binuntutan ng isang barko nila ang mga barko ng Pilipinas na magsasaliksik sa hilaga ng Baho de Masinloc. Nakita nyo mga tol, yung diferensya kapag ang Pilipinas naglalayag kasama ng ibang bansa, ni hindi nga makalapit ang mga barko ng China 'Di ba? Mula sila sa kalayuan, na malayo talaga, 11 kilometers ang layo nila, nakamasid. 'Di ba? Minamatyagan lang nila kung anong galaw. Pero kapag ganito Pilipinas naglalayag, mga kapatid, wala namang ibang misyon kundi magsasaliksik 'di ba? Sa loob ng ating exclusive economic zone, anong ginagawa ng China? Binubuntutan. Kitams? Ganun talaga napapansin natin sa kanila mga tol no? Matapang lang sila sa Pilipinas pero urong ball sila kapag may kasama tayong ibang bansa Hinabol po ng China Coast Guard vessel ang mga barko natin kahit malapit na sa Pangasinan. Oh. Nakatutok si Mab Gonzales. Konting-konti na lang mga tol, papasok na sila sa atin. Malapit lang daw sa Pangasinan. Tignan natin kung gaano kalapit. Malapit na sa Pangasinan. Nakatutok si Mab Gonzales. Ang pulang marka sa mapang ito ay lugar sa hilaga ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Grabe. Mga tol, eto Pilipinas Alam naman natin Pilipinas yan Eto Baho de Masinloc mga tol Yan ang Baho de Masinloc. Sa tingin nyo pag-aari pa ng China yan? Anong na natira sa atin? Ito na lang. Tapos eto yung survey area natin. Dito tayo hinabol at dito tayo binuntutan ng mga China Coast Guard mga tol. Kung pwede nyo nga tanungin di ba? Yung mga pro-China, bakit nyo pinagtatanggol yung China? Tignan nyo, pakita nyo tong mapang to. Di ba? Pakita nyo tong mapang to. Ito yung Pilipinas. Ito yung Baho de Masinloc, Scarborough. Pag-aari pa ba ng China yan para harasin nila tayo dyan? Etong lugar na to, survey area, pag-aari pa ba ng China yan para buntutan at 'di ba, habulin nila at harangan nila tayo mga tol? Kung pro-China ka pa rin at sinasabi mong eto part pa rin ng China yan, napakalaking ewan ko na lang talaga sa'yo. Ewan ko na lang talaga sa'yo kung anong tawag mo pa sa sarili mo. Kung saan magsasagawa ng hydrographic research ang BRP Hydrographer Ventura, survey vessel ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Grabe. Naka-escort sa barko ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ginagawa ang hydrographic survey para masukat ang ilalim ng dagat. Pero kaninang madaling araw, habang papunta roon ang mga barko ng Pilipinas, sinalubong at hinarangan sila ng isang Ay grabe. Ay grabe na yan. Ito yung Scarborough, dito magsasagawa ng hydrographic survey. Andirito pa lang Hinarang na mga tol, andirito pa lang. Tignan mo yan andirito pa lang, hinarang na mga tol. Sasabihin ba ni Attorney Harry Roque, pinoprovoke natin ng China niyan? Attorney, ano na? Attorney. Paano mo ngayon ipagtatanggol ang China dito, Attorney? Eto Scarborough Ayan ang Scarborough. Andi dyan, maraming namamalaging China Coast Guard dyan. Andi dito magsasagawa dapat ng survey dito sa red map. Balikan natin yung map. Kanina, ayan sa taas. Yan dyan magsasagawa. Balikan natin dito. Pinas, sinalubong at hinarangan sila ng isang Andito pa lang.
sinalubong at hinarang na agad ng mga incheck. Oh, kita mo eto Pilipinas, Alaminos, Pangasinan. Oh, dito pa lang oh. Oh, pro-China ka pa rin ba? Oh, kaya nga mga tol, sana paki-like niyo yung video natin para mas ma-promote at mas ma-recommend pa ni YouTube, no, para sa mga Pilipino, mga tol. Kasi maraming mga Pilipino pa ang bulag pa, no. Masyado silang hindi nila alam kung ano yung nangyayari na. Kahit ikaw kung matino isip mo, 'di ba? Eto Pilipinas, Pilipino ka ba? Eto Pilipinas, Alaminos 'yan, Pangasinan, mga tol. Dito pa lang hinarang na agad. Part pa ba ng China 'yan? Grabe, 'di ba? Tindi. Habang papunta roon ang mga barko ng Pilipinas, sinalubong at hinarangan sila ng isang barko ng China Coast Guard. Ang distansya ng mga barko batay sa mapa, 35 nautical miles lang mula sa baybayin ng Pangasinan. Pasok ito sa ating exclusive economic zone. 8 oras na nakahinto ang mga barko. China's Pasok talaga sa exclusive economic zone natin 'yan. Dito pa lang hinarang na Dito pa lang mga tol, ayan Bulinaw, tas dito yung Alaminos. Dito pa lang dito sa part na 'to hinarang na agad tayo ng China Coast Guard, mga tol. Biruin mo nasaan ang China, nandun sa napakalayo. Andito nakarating China Coast Guard nila, mga tol. Grabe, ang tindi nun. Oras na nakahinto ang mga barko. China is clearly sending a message that, and it may be that in the wake of the other things that have been happening, including this trilateral summit, that China is being especially aggressive and making the point that it believes in its 9-dash line claim. Nang maglayag muli patungo sa research area ang mga barko ng NAMRIA at PCG, bandang 10:00 ng umaga kanina, sinundan pa rin sila ng barko ng China. Ayon sa International Advocacy Group na Sea Light, matapos i-anunsyo ng NAMRIA ang gagawing hydrographic survey, 2 China Coast Guard at 10 Chinese Maritime Militia ships ang namonitor nila sa bahagi ng Bajo de Masinloc. I Tindi, wondered mga if tol. it was part of a normal rotation, but it's No, kung meron ka lang talaga kapangyarihan, alam mo yun, naiisip mo yun, nai-imagine mo, ano kayang pwedeng ibigay mong parusa dito sa mga Checkwang 'to, no? Yung mga pinaggagawa nila, mga tol, kasi hindi na talaga makatarungan, no? Talagang ano na sila, sobra-sobra sila, mga tol, kung kung lumagpas doon sa boundary nila, sobra-sobra talaga. Konting-konti na lang, mga kapatid, nandoon na sila mismo sa island natin. Actually, marami na nga nakapasok dito, may mga espiya na nga sila, mga tol, 'di ba? Sinusuportahan din kasi 'yon ng ibang mga politiko rito sa Pilipinas na nababayaran din naman, kaya welcome na welcome talaga sila. Yung iba nagagawan pa ng ID, nagagawan pa ng mga legal documents, 'di ba? Ay naku po, ano na mangyayari sa Pilipinas? an unusually heavy rotation. Nang magsagawa rin ng survey ang Vietnam sa mga teritoryong pinag-aagawan nila ng China, ilang beses nang haras ang China at sinubukang gupitin ang kable ng kanilang equipment. If indeed Oh, sa Vietnam ginagawa din daw ng China 'yon. Pero hindi nga lang ganoon kalala. the China decides that this hydrographic survey is a threat to their sovereign claims within the 9-dash line, then they could and have in the past shown the capacity to get pretty aggressive with these things. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang PCG at NAMRIA. Para sa GMA No? Ang tindi, mga tol, no? Balikan natin ulit yung yung map. Ito yung survey area dito. Dito natin aalamin kung gaano kalalim yung dagat. May hydrographic ganun yung gagawin. As ito yung Bajo de Masinloc. Tapos pagdating dito, mga tol, sa part na to, dito pa lang, mga kapatid, ayan Alaminos, napakalapit lang, hinarang na agad tayo. Ganyan katindi, mga tol. Tapos ikaw pro-China, sasabihin mong hindi natin laban yan. Ginagawa lang tayong pawn ng Amerika. At Amerika ang may dahilan kung bakit lumalala ang tensyon. O sige, sabihin na nga natin, mga tol, na dinadahilan mo Amerika. O sige, explain mo to. Anong kinalaman ng Amerika dyan? Dahil sa Amerika ba kaya lumalala tensyon? Sige, tanggapin natin yung argumento ng mga pro-China. Dahil daw sa US kaya lumalala tensyon. Ayan. Magsasagawa tayo ng hydrographic survey, mga kapatid. Andirito pa lang tayo sa part na yan, hinarang na agad tayo ng China Coast Guard. Kasalanan ng Amerika yan. 'Di ba? Kung eng-eng ka, talagang sasabihin mong oo, kasalanan ng Amerika yan.
Pero kung sasabihin mo, bakit? Anong mali dyan sa ginagawa natin? Nagsusurvey tayo sa karagatan mismo natin dahil pasok yan sa exclusive economic zone natin. Sasabihin mo bang inuutusan lang tayo ng Amerika na mag-survey sa dagat natin? Napaka-eng-eng naman nating bansa. Kung pati pagsusurvey lang sa ating karagatan, iuutos pa ng ibang bansa, di ba? Yan ang mga argumento ng mga pro-China, mga tol. Kaya ang hirap din nilang ang hirap din nilang maintindihan kung bakit gano'n sila mag-isip eh. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa ginawa na naman ng China, mga tol, no? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.